Sa nakaraang episode, ang bida nating si Cry ay isang low-key na overpowered na bayani at siya ay ang leader ng pinakamalakas na squad na tinitingala ng karamihan. Lahat ng mga adventurer sa lugar ay gustong makapasok sa squad nila subalit suntok sa buwan sa kung sino ang magtatangkang pumasok dito. Kahit anong pagpapanggap ni Cry na ibang tao para lamang makaiwas na pagkaguluhan ng iba, kaso lang nalalaman pa rin siya ng mga kasama niya at doon na rin nagugulat ang iba na siya pala ang leader ng pinakamalakas na squad. At sa pagpapatuloy, para sa kanila ay sapat na sana iyon para sa organisasyon ngunit tila may iniutos si Sophie na ipadala ang mga phantom ng paisa-isa at sa ganitong paraan, kahit papaano ay magkakaroon sila ng sapat na oras dahil sa kanilang lakas at gayunpaman, nawawalan naman sila ng potensyal sa depensa. Nagalit ang isa sa mga miyembro dahil hindi sila tiyak kung dapat bang magtiwala sa isang simpleng siyentipiko, at sa masamang pagkakataon ay bigla itong nawala at hindi makontak sa pinakakritikal na sandali na kahit naharapin nila ang maraming mga hamon. Sa kabilang banda hindi naman lahat ay masama at sa pagkawala ni Sophie, maaari na nilang gawin ang anumang kinakailangan para manalo at dahil sa sitwasyon si Flick na ang nagbigay ng mga utos, agad niyang binago ang plano at ipinadala niya ang lahat ng phantom ng sabay-sabay para talunin agad ang kanilang mga kalaban. Samantala ang ating mga bida ay nadiskubre na ang kalaban ay nag-eeksperimento gamit ang mga phantom. Ang mas nakakagulat ay sa pamamagitan ng isang simpleng injection ay nakakalikha sila ng mga halimaw na halos hindi matalo-talo ng grupo ni Cry. Tungkol kay C3 nakakuha siya ng paliwanag mula sa sinasabing pinuno ng kalaban at dahil isa siyang mahalagang miyembro ng lipunan, nangako siyang aalagaan ang grupo kapalit ng kanilang impormasyon. Gayunpaman ay hindi pa rin kumbinsido ang mga tagasunod at nangako sila ng katapatan sa kanilang maestro. Ang mga simpleng salitang iyon ay nagbigay linaw kay C3 na si Noctis Cochlear ang kanilang leader at nalaman din niya na may kaugnayan ito sa Akashic Tower at gumagamit ng mga mapanakit na paraan para makuha ang kanilang mahahalagang impormasyon, subalit hindi ito ikinabahala ng mga tagasunod. Wala nang ibang opsyon kaya't inilabas ni C3 ang isa sa kanyang mga laruan na isang ilegal na potion. Alam niyang mapanganib ito dahil nakakalito ito ng isip at kahit na mapipilitin ang isang tao na sabihin ang lahat ng nalalaman nito, ang kapalit naman ay pagbubura ng mga alaala. Hindi na alintana ito kay C3 na dahil sa tingin niya ay mas mabuti nang gumawa ng maliit na kasamaan para sa mas malaking kabutihan na parang katarungan. Sa puntong ito ay pinapakalma ni Gar ang sitwasyon at pinaalalahanan sila na hindi sila mga kriminal na dapat tretuhin ng masama ang kanilang mga bihag. Sinabi ni C3 na nagbiro lang siya para dito at nilagyan niya lang ng tubig na may pangkulay ang potion at sabay iniinom niya ito, ngunit sa mismong sandaling iyon ay may kakaibang ingay na narinig mula sa gubat, isa na namang slime phantom ang kailangan nilang harapin. Dahil wala nang natitirang espesyal na metal na nais ni C3 alamin kung anong elemento ang nasa katawan ng phantom para makabuo ng isang maliit na barikada, napansin niyang kakaiba ang kulay nito na nangangahulugang ibang-iba ang pinagmulan nito. Bigla siyang nagutos sa sino mang may kalasag na pumunta sa harapan at kahit walang malinaw na dahilan or baka meron, gusto niyang alamin ang direksyon ng lakas ng kalaban kasabay ng lakas ng kanyang sariling barikada at sa madaling salita, ang plano ay tanggapin ang unang atake at agad umatras. Ngunit nakita nila ang isang kawawang sundalo na hindi lang nawalan ng kalasag kundi pati na rin ang bahagi ng kanyang braso. Gayunpaman ang sakripisyong ito ay hindi magiging walang kabuluhan at habang inaabangan nila ang halimaw, napansin ni C3 na ang umiikot na field ng enerhiya nito ay gumagalaw pakaliwa. Dahil dito ay ang karaniwang pag-atake ay walang magiging epekto at naiwang walang magawa si Gerex at naisip na hintayin na lang maubos ang enerhiya ng halimaw, ngunit alam ni C3 na dahil sa laki nito at dami ng mana at tatagal ito ng higit isang oras kahit sabay-sabay silang umatake. Kung magtulungan sila at mag-concentrate ng mga atake na mahika sa isang punto, maaaring makagawa ng malubhang pinsala o kahit pansamantalang mapapawalang bisa ang barrier ng halimaw pero para magawa ito, kailangan ng napakalaking kasanayan na isang bagay na mahirap makamit sa grupong iyon. Ang mas malala ay lumitaw ang isa pang mutant na slime at alam ni Gark na ang pinakamainam na gawin ay umatras para iligtas ang mga tao nila, ngunit alam din ni C3 na mas mapanganib ito para sa mga tao sa malapit na labasan kaya't nagpasya silang maghanda para sa seryosong labanan. Ang unang hakbang ni C3 ay palayain ang ibang mga mandirigma upang gawing magkakilala ang dalawang slime at magsimula silang maglabanan at ayon kay C3, malamang na inaatake ng mga slime ang mga mangangaso upang maibalik ang kanilang mga antas ng mana.
At ngayon dahil sa napakalaking reserba ng enerhiya sa lugar na iyon ay natural lamang na maganap ito, nang dumating ang isa pang slime at agad itong lumapit sa grupo na tulad ng ibang phantom na nais nitong sipsipin ang enerhiya nila. Samantala nag-aalala ang mga mangangaso habang ang mga naniniwala sa grupo ay walang magawa kundi panoorin ang kanilang pananaliksik na nawawasak dahil sa isang walang saysay na laban, samantala ay iniisip ni Talia kung bakit nila ipinadala ang lahat ng phantom ng sabay-sabay, lalo na't hindi naman siya nag-utos ng ganoon. Maging si Noctis ay pinagalitan ang kanyang mga tagasunod dahil hindi nila sinunod si Sophie, pati na rin sa pagsasayang nila ng lahat ng potion na ginagamit para sa pagbabago at dahil nawalan sila ng komunikasyon, sinubukan na ipaliwanag ni Sophie na hindi niya ipinadala ang mga phantom pa isa-isa dahil sa kakulangan ng karanasan o dahil sa pagiging isang simpleng siyentipiko na tulad ng iniisip ni Flick. Ngunit dahil ayaw ni Noctis ng gulo at itinuloy niya ang plano ni Sophia na mas radikal at may kinalaman kay C3 at sa isang dating Antas 7 na tinatawag na Gar na nasa lugar din, at bagamat kilala na ng grupo ang pangalang ito, patuloy pa rin si Flick sa pang-iinsulto kay Sophie hanggang sa mapakalma ito ni Noctis bago tuluyang palayasin. Nang maging handa na ang lahat at iminungkahi ni Sophia na magkaroon ng kahit kaunting panalo para sa Akashic Tower, nawalan na kasi sila ng oras at pananaliksik at dalawa sa kanilang mga miyembro ay bihag na ni C3, dahil dito ay muling nagalit si Flick naniniwalang ang dalawang bihag na iyon na nagsumpa ng katapatan sa kanilang maestro, ay hindi kailanman magsasabi ng anuman. Ngunit pinapaalala ni Sophia na nasa lugar si C3 kaya't mas mabuting atakehin na kaagad upang manalo gamit ang Jory Malas, at tapusin ang lahat ng mga adventurer at ang tanging problema ni Noctis ay hindi pa ganap na sanay ang kanilang mga tauhan. Kaya't may isang kailangang manguna sa kanila at si Sophia ang nagmungkahi kay Flick na gawin ito bilang kabayaran sa lahat ng problema na idinulot niya sa araw na iyon, napilitan si Flick na tanggapin ang misyon at samantala nagmasid ang grupo lalo na kay Sir Smart na isang alkemistang napakahusay na gumagawa ng sarili niyang mga formula, kahit na minsan ay nagkakaroon ito ng delikadong resulta. Madalas niyang hanapin ang mga bihirang sangkap kahit abutin ng maraming araw at dahil sa kanyang matinding kagustuhan matuto, noong nakaraan ito rin ang dahilan kung bakit humanga si Talia at pinangarap na maging katulad niya kaso para sa kanya ay imposible ito. Habang iniisip ni Talia ito ay napansin ni C3 ang kanyang lungkot at tinanong kung may kinalaman ito sa potion ng slime hindi nagtagumpay, pero alam pa rin nila na si Cry ang may kasalanan dahil wala itong malinaw na sinasabi. Dahil dito ay normal lang na magkamali ang kahit sino sa ganoong sitwasyon, samantala gusto ni Anger malaman kung bakit hindi tumitigil ang mga bihag sa pagtitig sa kanya, dahil hindi alam ng dalaga ang sagot at inakala na lang ni Anger na baka mga pervert ang mga ito. Dagdag pa nagbiro siya na kung magtangka ang mga ito na siya mismo ang magpaparusa. Patuloy si C3 sa pagmamarka kung nasaan maaaring nakatago ang kalaban at sinabi naman ni Gar na nasasaktan na si C3 dahil sa labis na pagtatrabaho. Idinagdag niya na mas madali sanang matukoy ang lokasyon kung darating ang mga karagdagang puwersa, pero si C3 alam na kung nasaan ang mga ito kaya't inihanda niya ang kanyang plano at tinipon ang lahat upang ipaliwanag ang matinding konsentrasyon ng mana at daloy ng enerhiya sa isang partikular na lugar. Bagamat tila kahanga-hanga ito para sa iba ay naniniwala ang mga bihag na hindi matukoy ang base ng kalaban gamit lang iyon, ang kanilang pagkagalit ang nagpatibay ng kutob ni C3 na tama siya. Sinabi niya na maaaring makapag-atake sila bago pa makatakas si Noctis. Nang handa na ang koponan ay nagsimulang humingi ng tulong ang mga tagasunod kay Sophie. Ang pangalan na ito ay naalala ni C3 dahil si Sophie ay alagad ni Noctis na siya namang mortal na kaaway ni C3 at dahil dito, kinakailangan nilang mahuli ang dalawa at kung hindi ay magpapatuloy ang kanilang mga pananaliksik. Dahil sa mga nangyari sa nakaraan ay naramdaman ni C3 na may tungkulin siyang ikulong si Sophie sa isa sa mga pinakamahusay na bilangguan sa mundo, samantala sa ilalim ng liwanag ng buwan ay iniisip ni Cry ang kanyang pagkukulang dahil hindi siya sumama ng mas maaga sa grupo. Mas gusto niyang sumali kapag tapos na ang lahat at habang si Liz naman ay nagmamadali at iniisip ni Cry na ang tanging pupunta sa kabilang mundo ay siya. Wala pa siyang dala ni isa sa kanyang mga kayamanan kaya't mas delikado para sa kanya ang sitwasyon. Nakita ni Tino kung gaano kadilim ang daan kaya't tinangka niyang hawakan ang kamay ng kanyang guro upang tulungan ito, pero dahil nasa paligid si Liz at imposible itong mangyari at siya lamang ang nararapat na makihawak sa kamay ng guro,
kaya't ginamit ni Cry ang kanyang mga mata ng kwago na kahit paubos na ang baterya nito para lamang makapagpatuloy siya sa daan. Habang patuloy sa paglalakbay ang grupo napapagalitan si Tino ng kanyang guro, samantala humingi ng tawad si Jin kay Cry dahil tinawag niya itong duwag sa hindi pagsama sa misyon ngunit alam ni C3 na ipinanganak si Cry upang maging isang mangangaso ng kayamanan, at hindi na siya magugulat kung maabot nito ang level 10 balang araw. Para kay Jin ay labis-labis na ang naririnig niyang papuri para kay Cry kaya't hangad niyang makilala ito sa personal dahil sa lakas nito, idinagdag pa ni C3 na kahit ang lakas ni Cry ay parang lakas ng kuneho at walang magbabago roon, samantala nagtanong si Anger kung dinala ba ni C3 ang kanyang mahiwagang nilalang. Sa kasamaang palad si Killam ay nasa proseso ng pagkumpuni at biglang isang kidlat ang tumama kay C3. Sinubukan na tapusin si C3 ni Flick gamit ang kanyang Lightning of Death at sa pagkakataong iyon, nagtagumpay siya sa isang personal na laban. Para sa isang taong nagkamali ng sobra sa araw na iyon buhay pa rin si Anger kahit mahina na ang kanyang lakas, naisip ni C3 kung gaano siya katanga na magpadalos-dalos at iniisip na walang aatake sa kanila dahil may mga bihag sila sa grupo. Pero para kay Flick ay ikinagulat niyang may nakakalakad pa matapos tamaan ng kanyang pinakamalakas na mahika. Tinanong ni C3 kung bakit inisip ni Flick na ang isang napakahinang mahika ay makakagawa ng malaking pinsala. Ipinaliwanag niya na ang ganoong klaseng mahika ay karaniwan lamang sa mga lugar na madalas niyang puntahan. Pero tumanggi si Flick na tanggapin na ang kanyang rayo ng kamatayan at na kumokonsumo ng napakaraming mana. Sa puntong iyon ay inilabas ni C3 ang isang kakaibang sandata at tinarget si Anger. Ginamit niya ito upang mag-inject ng isang kakaibang potion na agad nagbalik ng lakas kay Anger. Dahil dito ay mabilis niyang tinalo ang kalaban at gayunpaman ang halimaw ay mas matigas kaso hindi sapat para makayanan ang isang direktang atake mula sa pinuno ng mga mangangaso, habang kumakain si C3 ay pinapaalala niya sa lahat na bumalik sa trabaho. Ayon kay Gar ang potion na ginamit ni C3 ay isang uri ng pang-pressure potion na perpekto sa mga ganoong sitwasyon, bagamat parang baril lang ang hitsura nito ay napakahusay ng epekto nito at samantala. Galit na galit si Noctis kay Flick dahil iniutos ni Sophil na dalhin ang lahat ng Devora kaso isa lamang ang dinala. Dahil dito ay nailagay sa alanganin ang kanilang grupo at lalo't paparating na ang kanilang mga kalaban, hindi lang sila nawalan ng mga miyembro kundi pati na rin ng mga malalakas na sandata para ipagtanggol ang kanilang sarili. Mula pa noong araw na nakasalubong ni Cry si Noctis ay tiyak na nakita na nito ang kanyang kapalaran. Bagamat ang pag-iwas ang pinakamainam na opsyon ay hindi pa ito ginawa ni Noctis dahil mayroon pa silang natitirang alas, na si Akasha at si Sophie na siguradong magtutugon sa kanilang tawag. Ang mga disciple naman ay binigyan ng utos na bumili ng mas maraming oras hanggat maaari upang manalo. Samantala ay natuklasan na ang lokasyon ng grupo ni Noctis at nagpasya si Gark na bumuo ng isang pangkat na binubuo ng 3 upang tapusin ang laban bago pa dumating si Liz. Hindi naman siya malayo dahil naramdaman nila ang mahika ng kidlat na wala namang nagawang pinsala, ngunit ayon kay Liz ang kalaban nila ay mahina lamang kaya't walang dapat masaktan kaya't doon ay nagpatuloy sila sa kanilang landas. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.